Kamo mga CFD ba, nang gigil kay kuninyo ba? Ngano man sige man mo og panaway sa mga Pentecostal o kanang inyo mang kontraho ng mga pastor. So, Father Darwin, o sa tanang CFD din ha, labi na sa mga nag-comment nako, mga nag-reaction, nga mga usay murag ng daot, abi nila, katong video nako nga gipagawas, abi niyo nasuko ko, si Pastor Luther, wala masuko ninyo. Pasensya na pud mo, og sorry kung kamo murag lain ang inyong pananaw nako. At meron tayong bigyan ng linaw, isang kapatid natin, isang pastor, na may komentaryo sa mga Catholic Faith Defender. Shout out atong mga basher nga mga CFD. Shout out ilabi na ni Father Darwin. Isang pastor na may komentaryo sa mga Catholic Faith Defender. Tingnan natin ito ng komentaryo tayo ng with a humble heart, listening and speaking with a heart. No, yan talaga yung gusto natin na parang may kapayapaan sa ating isipan at kapayapaan din sa ating puso. Let us listen and speaking with the heart. Yan ang gusto ko na image sa isang Catholic Faith Defender, isang tagapaglingkod at laban ng simbahan. Dahil may isang kapatid natin, si Pastor Luther, pakinggan natin at i-evaluate natin yung kanyang evaluation din sa mga, hindi naman niya generalize yung mga CFT, hindi lahat. So, pakinggan natin, listening and speaking with the heart. So, ating pakinggan si Pastor Luther Tiliron. Isang pastor po siya. May komentaryo siya sa mga Catholic Faith Defenders. At Catholic Faith Defender din ako. So, pakinggan natin siya, listening and speaking with the heart. Okay. Ito ang komentaryo niya. Bisaya ito. I-translate lang natin. Okay? Pastor, may saktog utok. Atong mga beloved followers, may buntag. Nalang ko'y mensahe ani mga CFD ba? Kamo mga CFD ba, nang gigil kay kuninyo ba? Ngano man sige man mo og panaway sa mga Pentecostal o kanang inyo mang kontraho ng mga pastor. Ngano man? Gusto mo debate nga, di ba gusto ang mga pastor og debate ka ng mga bright nga pastor, di na ganang pakigdebate kamo, tumpangan mo pastor na insakto og utok. Ang mutumpang ninyo kabantay ko sa social media ba, kana rasang minus-minus pod. Pero sulti. So dito mga kapatid, kung natin itong i-evaluate, nasasaktan siya sa ibang mga CFD. No? Hindi naman lahat. So, unang-una, bakit nasasaktan natin mahal na kapatid? Dahil minsan tayo din ay nasusobraan yung ating komentaryo against sa kanila. At ito lang ang ilagay sa ating isipan at ating puso sa lahat ng mga Catholic Faith Defenders sa buong mundo. Meron din tayong pagkukulang. Meron tayong pagkukulang din. Dahil minsan, we defend the truth with anger. Not with compassion. No. With anger and biases. Dapat i-filter natin yung sarili din natin. Dahil hindi maganda na nag-aaral sa iyo sa katotohanan pero yung asal natin ay hindi mabuti din. So, dahan-dahan, itong komentaryo niya ay nag-reflect din ako sa sarili ko na marami din akong baguhin sa the way I preach, the way I proclaim the truth. It should be with a humble heart. Yan lagi ang slogan natin. Fight Team Maria. Naging yung mga character ni Mama Mary, maging yan din ang character natin. Full of mercy, full of love,
full of compassion. Para hindi naman sila malalayo sa atin. So, yung wisdom ng simbahan, yung ecumenical spirits ay nasa atin. No? Hindi tayo magpadala sa ating emosyon. Dahil high emotion, low IQ. No? Low intelligence. Ito yung dapat nating mag-examine din tayo sa ating sarili eh. Totoo, wasto yung sinasabi natin, pero hindi na wasto yung ugali natin. Siguro ito lang siguro yung punto na nakita ko while I'm listening, I'm examining also myself na meron tayo talagang pagkukulang ng mga defensor katoliko. Totoo, wasto yung sinasabi natin, wasto yung argumento natin, pero ang hindi wasto yung ugali natin eh. Puno na tayo ng galit, puno na tayo ng biases. By the way, may magandang ah, si Saint Paul sa atin eh. Na reminder, no? Sa Ephesians chapter 6 verse 12, hindi naman tao yung kaaway natin. Ang kaaway natin, yung mga masamang espiritu, yung demonyo po, ang kaaway natin. So, movie recording has been stopped. Automatically, this record is full. Tamo sa istorya nako. So, Masuko din mo. Before natin ipatuloy mga kapatid, Ayong gabi ka na kung kanan. before natin ipatuloy si Pastor Luther na may negatibong komentaryo sa ating lahat. Ating pakinggan siya with a humble heart. Dahil kapag pakinggan natin na puno yung pasensya na mo, may sa atin, i-erase pa natin. Ang dali na ma-full yung card natin. Pero pasensya na mo sa hindi ko alam kung paano ito makuha. Pero patuloy lang tayo mga kapatid. Pakinggan natin siya. Hindi naman yung mga pastor yung kalaban natin. At ito din, mismo ako may pagkukulang din. So, sa ating live ngayon, humiingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga pastor na nasaktan sa ating evangelization. May pagkukulang din kami at patawarin niyo po kami. At sa lahat ng mga CFD na nakinig ngayon, sana let us defend the truth with a humble heart. Totoo talaga na humble, hindi humble. Yan ang problema natin ngayon. We defend the truth with a humble heart. At minsan ako, guilty din ako. Minsan yan. So, pakinggan natin. May buntag. Nalang ko'y mensahe ni mga CFD ba? Kamu mga CFD. Tayo ko sa social media ba? Kanara sang minus-minus po. Pero sultihan tamo sa istorya nako. Masuko din mo na ako ani. Kamong mga CFD, paghilom mo, isugo pa mo sa inyong pare. Kami diri sa Lanao del Norte, nabi may ecumenical. So, sa tanong niya, sinugo ba kayo ng mga pari ninyo? Unang-una, yung ating organization ay connected talaga sa mga kaparian. At meron din ibang mga CFD na hindi na connected. Dapat obedience po tayo sa mga pari natin, lalong-lalo na sa ating mahal na obispo. Dahil yan ang kinakailangan natin eh. At kailangan din ng formation ng mga Catholic Faith Defender para hindi basta-basta lang na magsasalita sa market preaching, tira ng tira, hindi naman tayo mga komentarista. At aaminin ko na guilty din ako dyan. So, unang-una, mga CFD, lalo na dito sa Diocese of Tagbilaran, konektado talaga sa mga pari. Lahat ng transaction ng mga CFD ay ipinagkintulot. Ako din yung spiritual director dito. At ang pakiusap sa ating mahal na obispo, harapin natin sila with a humble heart. Yan talaga ang image na gusto ni Bishop Alberto dito sa ating Bishop Alberto Boy sa Diocese of Tagbilaran. Haharapin natin sila with a humble heart, with full of mercy, with full of compassion.
Dahil yan ang isa sa mga rason na lumalayo yung iba sa ating simbahan dahil sa masamang ugali ng pari, masamang ugali ng cluster leader, masamang ugali ng mga leader ng simbahan. Yan ang isa sa mga mabigat na rason. So, let us reflect ourselves, mga kapatid natin na mga Katoliko. At babaguhin natin. Araw-araw po. Araw-araw. May kanta, di ba? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. So, araw-araw ang ating pagbabago. At yan naman ang advice sa atin. Oh, yan ang advice natin sa una natong Santo Papa. Ang una nating Santo Papa, si San Pedro, babasahin natin, let us listening and speaking with the heart. Yan ang kinakailangan natin eh. Babasahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16 ba ito? Ngunit gawin ito, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuhan at paggalang, na with great compassion and with great respect. Ingatan ninyong malinis ang budhi, ating konsensya, upang kapag kayo ay inalipusta ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan, na pamumuhay kang Kristo ay mapahiya. So, dito ay hikayat tayo ni San Pablo na butihin natin yung ating asa. Dahil yung mga tumuligsa sa atin at with a great humility, humble tayo, mapahiya sila sa kanilang sarili. So, panawagan ko po sa mga Catholic faith defender, we need to have an ecumenical spirit in defending the truth. Hindi puro galit ang ating isiwalat. Sana, let us fill our heart with mercy, with compassion, with humility. Yan ang dasal ko sa mga Catholic faith defenders. Para hindi na malayo natin yung mga pastors, hindi din malayo natin yung mga membro nila. So, even ako may guilty ako niyan. Guilty po ako niyan. So, sinisikapan ko ngayon na i-proclaim ang katotohanan with a humble heart, with a loving words, with a compassionate words. Hindi yung sumisigaw, lagi tayong sumisigaw, galit na galit tayo. Mawala yung mawala yung presensya ng Diyos sa atin . So, dapat yung presensya sa Diyos ay nasa atin talaga dahil katotohanan itong sinisiwalat natin . So, mababago din yung isipan natin, mababago din yung ugali natin, mababago din yung asal natin. Mababago din So, ang aking punto ngayon, let us reflect ourselves. Mga Catholic faith defenders, let us reflect ourselves. Let us contemplate our weaknesses, ang ating pagkukulang din sa mga pastor. Pati ako, nag-reflect din ako ngayon na dapat meron tayong pag-uwi. Ato sa mong simbahan, magpakaon mi dito, naami service karon nga hapon. Yung kamong mga CFD, magsige mo ngaw dauton ninyo ang mga pastor. Unsa man? Kamo nga mga gahi mo mga ulo mo mga correct, bright mo sa Bible. Unang-una din kapatid na Luther, Pastor Luther, bakit din sumasagot yung mga Catholic faith defenders? Dahil meron din mga pastor na mga fundamentalista. So, merong ecumenical approach ang simbahan, hindi sa lahat na pagkakataon din na ecumenical ang approach lang ng simbahan. Dahil meron na bang mga kasamahan mo na
very aggressive, very fundamentalist. Inaatake, katulad ni Pastor Archie. Kung narinig mo, laging umaatake sa simbahan. Dapat, ang CFD din ay magsasagot, magdidefensa din, mag-clarify sa mga ina-accuse ng mga kasamahan mong pastors. Kung ecumenical yung ibang pastor, well and good, naka-appreciate po tayo. Pero hindi ecumenical yung iba eh, inimical. Laging tumutuligsa sa simbahan, laging umaatake, nagprotesta ng simbahan. So, yan ang misyon ng CFD, Pastor Luther. Sasagutin talaga yung mga maling interpretasyon ng mga kasamahan mo na pastor. Yung maling information mo din, yung maling image mo sa simbahan. I-correct din sa mga Catholic faith defender. At huwag kang masaktan. Huwag kang masaktan yan. Sagutin mo din with a humble heart. Huwag kang magalit. So, nakita ko sa iyo din, galit na galit ka eh. So, paano mo i-correct kung mismo yung ugali mo ay dapat din i-correct? Di ba? So, nanginginsulto ka na sa mga Catholic faith. Hindi din maganda yun. Yan din ang baguhin mo, kapatid, sa sarili mo. Kung mag-correct tayo, dapat ibigay natin yung fraternal correction. Hindi yung fraternal condemnation. Pero yung mga salita mo din ay maanghang na maanghang. Parang nag-humiliate ka na ng mga kapatid natin na mga pastor, nag-humiliate ka na ng mga kapatid natin mga CFT. We have the right to correct each other. So, ating right is fraternal correction. Pero ang salitang mo is fraternal condemnation na eh. No. Bawas-bawasan mo din, kapatid, at examine mo din yung sarili mo, ha? Dahil hindi na maganda, hindi na naayon yung salita mo sa inaasal mo din. No, very humiliating na din yung ibang salita mo. Hindi maganda, kapatid. So, bago tayo mag-correct sa iba, i-correct din natin. No? Hindi mo nagustuhan yung ibang CFD na namimersonal, pero ang ginagawa mo, namimersonal ka na eh. So, ang pag-invite ko lang ngayon, i-examine din natin yung sarili natin, Pastor Luther. At humihingi din tayo ng paumanhin sa bawat isa. Sa pamagitan niyan, Anong tanaw ninyo ba? there is peace in our heart. Mura mo ang mga modern day Parises. Kung sa'yo pasabot, mga binag-o nga mga Parisiyo. Kita mo, kapatid, na nag-judge ka na eh. So, ngayon, let us acknowledge na meron ding pagkukulang ang mga pastor. Meron ding pagkukulang ang mga Catholic faith defenders. Sinaamin ko po yan. At pasensya na po kayo at humihingi po ako ng tawad sa inyo. At bawat isa natin may pagkukulang eh. So, ngayon, ang pakiusap ko sa ating lahat ay let us mellow down our high-pitched emotion, anger, biases, and let us contemplate ourselves. Yan ang gusto ko ngayon, yun ang mensahe ko ngayon sa live natin. At hindi din ako... Kinsang Parisiyo sa Biblia, katong kalaban ni Kristo. Sige mo, angkon sa inyong relihiyon nga kamoy unang tinukod, kamo ang gitukod ni Kristo. Hilo mo si Pedro, inyong Santo Papa. Totoo naman yan, Pastor Luther. No? Kung nagsiwalat ka sa katotohanan, wag mong kontrahin. Dahil hindi yung mga CFD ang kinukontra mo dito eh. Yung katotohanan. Totoo naman. Ng simbang Katoliko talaga ang tatag ni Kristo. At kung nagagalit ka niyan, dahil yan ang katotohanan. Kung nasasaktan ka niyan, dahil ang katotohanan ay masakit talaga. Masakit talaga yung katotohanan, kapatid. Totoo naman na ang unang Santo Papa ay si San Pedro. Bakit hindi natin yan tanggapin? Yan naman ang katotohanan, Pastor Luther. Kamu magikalaban ni Kristo gani hinoon, sige mo kasuko. Abi ninyo, gugma lang na pastor. That's good na gugma, pag-ibig.
ang isiwalat natin. Pero the way you express your idea, ay galit na galit ka, kapatid. No, galit na galit. Hindi naaayon, hindi naaakma yung salita mo sa yung sa reminder mo sa yung salita. Dapat makikita din na hindi tayo galit. Oh. Kung merong mga CFD na galit sa pastor, at meron din pastor na galit sa CFD, di ba? Paano mo makorek yung isang tao na mismo ikaw ay dapat din i-correct, di ba? No. Twitter nga naa sa Facebook nagwali, nagsangyaw, mitabang sa mga tao, no? Espiritual sa kalagnon nga paagi sa material kung naay katap. That's good. Ipagtuloy mo yan, kapatid, na yung kabutihang gawa mo, ipatuloy mo yan. Maganda po yan. Maganda po yan. I really appreciate, I really admire you. Pero kung uno ka na din ng defense mechanism sa mga kasamahan mo, nandito na sila, Brad. Dadaan niyo sa nila. Dadaan. Nag-live ako ngayon. Kasama ko si President natin, Brother Kenneth Abuyabor, at si Clyde Itgano. No? Dito, bro. Nagkomentaryo ako kay Pastor Luther. Yung si Oh. taga Bro. Komentaryo ako kay Pastor Luther dahil may punto naman siya, pero yung punto niya ay hindi naman naaayon sa kanyang asal. Sabi niya, puno ng galit yung mga CFD. At nakita ko din sa kanya yung hindi niya nagustuhan sa CFD. Hindi siya gusto na mga CFD ay puno ng galit, pero dito sa kanyang live, puno siya ng galit eh. Maganda yung suggest yun mo na dapat i-correct din natin pati ako may pagkukulang din eh. Inaamin ko yan sa live natin. Pero dito, galit na galit din siya. Paano mo makorek yung tao na minsan yung hindi mo nagustuhan sa isang tao ay nasa sayo? Reverse psychology yan eh. Brother Kaloy, reverse psychology yan eh. Kung hindi mo nagustuhan yung isang tao, yung hindi mo nagustuhan na nasa sayo. Galit na galit siya sa mga CFD. Dahil nagagalit yung mga CFD sa kanya. Pero galit na galit yung expression niya. Sabi niya pag-ibig, pero hindi nakita yung pag-ibig. Full of biases yung nakita ko. Full of judgment. Being judgmental, full of anger. Pakinggan natin. Sa community, dili sige debate. Ako ra bang tanaw ninyo, dili siguro tanan para di mo masuko tanang CFD. Calling tanang CFD. No, dili ko nasuko ninyong tanang CFD. Pero kanang mga CFD ang nabantayan na ba ninyo? Mura mo kapitulo baba, bersikulo baso. Halos ninyo gusto bersikulo. Nakita ninyo, nag-judge na siya. judgmental. Well and good. Hindi naman masama iinom ng wine. 1 Timoteo chapter 5 verse 23. Ang pinagbawal sa simbahan, yung paglalasing. Yan ang pinagbabawal. Kapatid na Luther, may punto ka na i-correct ang mga hindi magandang asal. I am one with you na i-correct talaga na yung sobra na yung emotion natin, tama yung sinasabi ng mga CFD, pero yung asal naman ay hindi na wasto. At nakikisa po tayo kay Bishop Alberto niyan. Na gustong image ni Bishop Alberto, yung mga CFD is tatak CFD with a humble heart talaga. At yan din ang krusada namin eh. At pero yung character na hindi mo gusto ay nasa sayo din. Puno ka ng galit, full of biases, full of being judgmental. Kapitulo versikulo baso. Alam niyo naman Brother Jando, hindi yan mahilig iinom ng wine. Si Brother Wendell, hindi din. Hindi lahat. Nakita ko sa'yo na you humiliate some of the CFD dahil sa kanilang asal. Pero hindi naman maganda. I-correct lang natin. Dapat natin isiwalat ang magandang balita with a humble heart. At hindi sa base sa galit. Okay. Sige, inom di og
pampahubog. Palahubog siguro mo ba? Kamu mga CFD, wagin mo yung mga ayog yun. Pag-umos yung kinabuhi, dili kay Sabi mo, pag bago kayo sa inyong sarili, hindi maganda yon, no? Magbago tayo. Hmm. Hindi ang mga CFD lang ang magbago. Pati tayo, Pastor Yes, yeah. Luther. Pati ako. Oh. Sabihin mo, magbago kayo. Hindi ka kasali. Pati siya, Eh, bago din. Nag-implied kayo na ikaw ang perfect, yung mga CFD ay imperfect. Magbago kayo! So, ang panawagan natin, Pastor Luther, pati si Father Darwin, magbago din. Pati ikaw, Pastor, magbago ka rin. So, lahat tayo ay magbago. Sabi ko sa inyo na may awitin na, binabago niya ako araw-araw. No? Hmm. Binabago niya ako araw-araw. So, binabago tayo dahil may awitin din eh. Let there be peace on earth. Let there be peace on earth. And let it begin with me. Hindi sinasabi doon, Pastor Luther, let there be peace on earth. And let it begin with you. Hindi ka kasali eh. No? Kayo mga CFD, magbago kayo. Ang panawagan ko sa mga CFD, pati sa mga pastor, magbago tayo. Amen? Magbago tayo, hindi blaming each other. ngaw. Labanan ang relihiyon, wagi kakasabot sa Biblia. Nga ang Biblia nagtudlo, relasyon ang atong kaluwasan. Diha sa Ginoo, dili relihiyon makaluwas, si Kristo maoy makaluwas. Totoo naman yan, Pastor Luther. Si Kristo talaga ang tagapagligtas. At kaya nga nagtayo siya ng simbahan eh, para magpatuloy sa kaligtasan, sa gawain sa pagligtas ng sangbayanan. Pero mag-ingat din tayo, Pastor Luther. Dahil Luther yung pangalan mo, Martin Luther din yung unang humihiwalay sa simbahan. No? Mag-ingat po tayo. Dahil may mga bulaang propeta sa huling mga araw, Mateo chapter 24, buong chapter po yan. May aangkin na siya ay Kristo, natutupad po yan. Mga bulaang propeta, natutupad po yan. So, ang mga Catholic faith defenders ay patuloy lang na sumisiwalat sa katotohanan. Paano yun? Tinatanggap natin si Kristo, pero hindi natin tinatanggap ang kanyang simbahan na kanyang mismong tatag. Hindi buo yung pagtanggap natin ni Kristo. Alam mo, Luther, Pastor Luther, kung ang born again talaga ang tunay, iiwanan ko agad-agad ang simbahang katoliko. Yan ang challenge ko eh. It is all about humility, Pastor Luther. No? So, kung nasasaktan ka sa katotohanan na sisiwalat ng CFD, ay yan po yung kalayaan mo po yan. It is your right. No? Pero, kapatid na Luther, dapat mapakinggan mo din yung katotohanan. At wasto yung sinasabi mo na dapat yung mga CFD with a humble heart talaga. Yan ang krusada namin, Bro Kaloy. Yun din ang krusada sa mga Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Tagbilaran. Yan ang laging inahabili ng aming mahal na obispo na dapat puno ng pag-ibig ang ating pagsiwalat. Pero struggle yan eh. Hindi yan proseso yan, Bro Kaloy eh. Hindi yan instant na mabago natin yung mga kapatid natin. So, sa panawagan mo, ay huwag kang mag-alala. Nanawagan din ako na sa mga Catholic Faith Defenders sa buong Pilipinas, sa buong mundo, let us be consumed with the great love of God in defending the truth. Let us be consumed with the great compassion of God, with the great mercy of God. Hindi naman tao yung kaaway natin, kundi yung demonyo. Kaya nga, ina-highlight ko sa live natin ngayon, let us listening and speaking with the heart. Listening, may punto naman si Pastor Luther kung gusto niya na mabago yung asal ng mga Catholic Faith Defender. Yan ang nakita ko na punto. Pero yung pagbabago, kapatid, hindi lang yung iba, pati na din yung sarili natin, baguhin natin. Okay? Manawagan tayo na yung iba ay mababago, una natin panawagan, baguhin natin yung sarili. But how about sabi niya Padre,
na wala daw relasyon daw. Oo. Yun ang kahulugan ng religion eh. Relationship between God and man. No? Mm. Paano tayo makapunto sa langit without religion? So, hindi niya na, dapat pag-aralan natin ang term religion. Definition of term. Then yung religion is relationship between God and man. So, pinaka-importante ang religion talaga. Kung hindi pa importante ng religion or simbahan, bakit nagtatag si Kristo ng iglesia? Bakit nagtatag si Kristo ng simbahan? Because the church is instrumental cause of salvation, Brother Kaloy. But the Lord is the principal cause. So, kung ang Diyos ay gumagamit ng instrumento, dahil sinisiwalat nila na wala ng reliyon na makapagligtas. Insulto yan sa Panginoon. Instrumental cause ang simbahan. Hindi siya ang source of salvation, but instrumentally. So, dapat malaman natin yan. Principal cause is God. The instrumental cause is His church. Kung walang simbahan, paano ka mabuo ang Biblia? Na-produce ang Biblia dahil sa simbahan yan eh. Dahil sa pagsiwalat ng unang iglesia sa mga panahon ng mga apostol. Yan ang totoo. Kung wala ang simbahan, wala tayong basihan sa evangelization natin. Wala kayong Biblia na gagamitin. Bunga yan sa simbahan eh. Kung sabihin na, hindi importante ang simbahan. Importante relasyon. Saan ka ba nakakuha ng relasyon sa Biblia? Sino bang nag-produce ng Biblia? Ang simbahan. Ang tunay na simbahan. Kaya nga, yung ama ninyo, Brother Pastor Luther, si Martin Luther, kapangalan mo, sabi niya, utang sa atin ang salita ng Diyos sa simbahang Katoliko. Without the church, the Roman Catholic Church, we don't have no knowledge about the Word of God. So malinaw na malinaw yan. Yan ang sinabi ni Martin Luther, Pastor Luther. At ako po ay naka-intindi sa inyo bakit meron kang hindi siguro malaking galit, meron kang bias sa CFD dahil katotohanan yung sinisigaw ng mga Catholic faith defender eh. Pero hindi din ako sang-ayon sa mga maling asal ng mga CFD. Yan din panawagan natin. Mag-reflect din tayo mga Catholic faith defender sa mga maling asal natin. Ito yung may advice din si may magandang komentaryo si Brother Chisrel sa ating dialogue with Pastor Archie Bro Kaloy. Sabi niya dito, babasahin ko lang. Itong sabi ni Brother Chisrel Kainong, do you know when a religious debate becomes helpful and productive? So, kailan ba maging malaking tulong ang religious dialogue, religious debate, niya productive din? It is when Protestants open their minds to the truth and decide on their own on the next best action because the Catholic defender is so gentle and humble. So, kailangan din natin maging open sila kung tayo ay gentle and humble, malumanay at magpakumbaba. At kung the more sila maging close kung combative tayo, condemning tayo, judgmental tayo mga CFD, they carry themselves with the traits of the true Catholic. So, dapat madala natin yung true character sa tunay na disipulo ni Kristo. Sa salita natin, sa pag-iisip natin, at sa gawa natin. Maganda ito. A Protestant gets to focus on the truth because of the good conduct and behavior of the Catholic faith defender. So, dito ay malaki talaga na sasabihin ng mga CFD, ganito na ako eh. Magsasalita. Ganito na yung ugali ko eh. Hindi ko na ito mabago. Yan ay hindi pa tayo open for transformation. No? Hindi natin kaya na, hindi tayo open din. So, dapat mga Catholic faith defender bukas din for correction.
Dahil doon tayo tutubo, Brad Kaloy eh. Doon tayo, pati nga ako ay may pagkukulang din. Inaamin ko yan. No? Sabi dito, it is when the Holy Spirit would convert people to come back to the Catholic Church. Kung ang kanyang minsahiro ay nag-reflect sa image ng Diyos. Kung sigaw na tayo doon, hindi na tayo maunawaan ng mga tao. Dahil, kita mo yung demonyo, Brother Kaloy, maingay. Sabi ni Kristo, keep quiet. Kapag maingay na tayo, na demonyuhan na tayo, na sigaw ng sigaw, yung demonyo ay sigaw ng sigaw. Oh. Dahil hindi gusto ng demonyo na makinig tayo sa Diyos. Maingay na maingaw yung demonyo. Ano ang approach ng Diyos? Ni Kristo, keep quiet, keep silence. So, minsan din, let us keep quiet and reflect para ma-examine natin yung sarili natin. That is what I can see, sabi niya, it is when the Holy Spirit would convert people to come back to the Catholic Church. That is what I can see in Reverend Father Darwin Gitgano. He has this firm and gentle attitude in carrying himself in a debate. No wonder why his debates and dialogues would always end up. Nawala yung video. Would always end up God converting people. Thank you, Lord, for making Father Darwin an instrument of conversion. You know, when a debate becomes unhealthy, kailan ba maging unhealthy yung debate? It is when a Catholic faith defender pushes Protestants away from hearing the truth of the Catholic Church because of their conduct and behavior as they carry themselves and execute the debate proper. So, puro insulto na lang. No? So, ang tendency, yung observation niya, unhealthy na. Yung behavior, yung character ng isang CFD ay parang pinalayo natin yung mga protestante sa atin. Protestants see the bad behavior and the bad conduct from the Catholic faith defenders who do not possess the firm and gentle approach because they are being consumed by anger and rudeness and nonsense insults. Oh my God. Mag-delete tayo ng ano, bro? Ng mga video. So, ang daling mapuno ng so, mag-erase pa tayo ng mga sa ating camera. Protestants see bad behavior and conduct from the Catholic faith who do not possess the firm and gentle approach because they are being consumed. Totoo talaga itong observation ni Brother Gisren. We are consumed. Even me. Aaminin ko yan. Sometimes I am unconscious, no? That I am consumed by anger, by biases. Aaminin ko talaga ito. And rudeness, and nonsense insults. Guilty po si Father Darwin ito minsan. Defenders who are aggressive and rude will lessen the chances of God converting Protestants. Because God sees that it is in them the need conversion first before others. Ang ganda, no? Ang gusto ng Diyos ay sila muna. Tayo munang Catholic faith defenders ang ma-converted eh. Ang ganda nitong reflection ni Brother, because God sees that it is in them that need conversion first before others. May God continue guiding the Catholic faith defenders that they will work on their behavior and conduct as it is a great contributor to the conversion when people see the firm and gentle approach. Amen. So yan ang maganda natin. Maraming salamat sa komentaryo kay Pastor Luther. At yan po ay it is a great reminder to us, Pastor Luther, that we will also embrace ecumenical spirits in defending the truth. And also, it is a great reminder to all Protestant pastors also na yung pag-aatake ninyo ay wag din based in anger, based in biases. So, tayong lahat, panawagan ko ngayon, tayong lahat ay dapat magbago. Okay? Let there be peace on earth. And let it begin with Father Darwin. Let it begin with Brother Kaloy. Let it begin with Brother Clyde Gitgano. Let it begin with Luther
Toleron. Let us begin with us. Let us begin with me. Not let us begin with you. Blaming each other. No? So yan lang sa muna. I-recognize natin. Brother Kaloy, may greetings ka sa ating mga panawagan sa mga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran. So, good morning. Hindi ka nakita, Brother Kaloy? No. So, good morning sa lahat ng mga Catholic faith defenders sa Diocese of Tagbilaran in behalf sa mga, lalo na sa mga kaparian natin, no? Good morning. Then, sa mga Catholic faith defender, tama yung sinasabi ni Father Darwin at saka yung kay Disrael, no? Ito din yung payo ng ating mahal na obispo si Bishop Abitoy. Pero maintindihan ko naman yung mga kung bakit tumataas yung tune sa mga CFD dahil po sa mga Fundamentalist na mga pastor. yon yung mga pastor natin na parang ewan ko kung saan ba nilagay yung isip nila, yung utak nila. Bakit hindi nila makikita yung mga rason o one-sided? Dahil one-sided po sila, Pader. Yun ang talagang totoo. Kaya yung tune natin tumataas, pero yun din ang pagmamahal namin kung bakit hindi ka makikinig sa amin. Kaya nga. Pero kailangan din natin mga Catholic faith defender na intindihin sila, no? Tama yung sinasabi ni Father Darwin at saka yung komentor natin na kailangan din nating magbago, no? Kung ganon, marami pa tayong mga kapatid natin na babalik sa simbahang Katoliko kung makikita nila yung kaibahan, no? Kaibahan sa ating ugali noon at ngayon, no? Then dahil tayo yung totoong born again, no? Hindi yan sa born again dahil iniwanan mo na yung mga gawa mo sa masasama at nagbo-born again ka dahil mabuti ka na ngayon. But beside that, ang kailangang totoong born again is sa iyong sarili, no? Hindi mo tutuligsain yung simbahan ng ating Panginoon, no? Kaya intindihin natin yung mga teaching kung ano yung tama at saka ano yung mali. Parang sa atin lang mga Catholic faith defender is more on love and the teaching of the church, no? Wala nang mga personal attack, wala nang parang baguhin na natin yung style, no? Dahil nakikita natin yan, yung mga Catholic faith defender noon, with due respect, no? Dahil po sa kanilang ugali, no? Minsan makikita natin Catholic faith defender, tama naman yung sinasabi ni Pastor Luther, no? Pero hindi ko man nakikita na yung ibang mga Catholic faith defender ay nalasing, parang wala na sa sarili, no? Umiinom lang konti. Pero ang sabi niya, lasinggero, mali naman yon, no? So, ganon, yung mga Catholic faith defender, yung sabi ni Pastor Luther is, isa lang yung parang payo niya para sa atin. At saka ni Pastor Luther, payo ko din, na wag kayong maghuhusga sa amin na lasinggero, lahat ng mga gawa na hindi sa Panginoon, parang mali na talaga, no? Kami po ay we are trying our best to do good works and good ability as a Catholic faith defender. So yun, salamat po kay Pastor Luther, no? Sa kanyang live. Pero huwag ka namang maghusga sa amin. At yun lang, Pader. Salamat, Press, ang diocesan president natin. Sa Catholic faith defender, mabibisita sa atin,
punta sila sa office natin ngayon with Clyde Kitcano. Gaw, may ano ka? May greetings ka sa mga kapatid natin dito sa live natin? Bakit ka dito? Diba? Sa insa natin at nasa Cebu siya. Kaya din isa sa mga Apodi, sa team sa Apodi. Kasama kay Monsignor Quintana. Nag-greet ka. Go, Clyde. Okay, magandang umaga po, kapatid natin, no? Greetings lang po, Padre, sa kasama naming CFD sa Diocese of Cebu, lalo na po ni Father Fran, Father Lucas Enoch, at sa aming President, no, sa Catholic Faith of Diocese of Cebu, si Brother Ramon Gitamundo. At hindi natin kalimutan yung isang legendary na bumuo talaga sa ating organization, no? Legendary Catholic Faith Defender si Brad Sok Fernandez. At sa kasamahan po natin, no, magandang umaga po at mensahe lang po, Father, no. Isa po itong bokasyon na pinapasukan natin. Tama naman po yung sinabi ni Father Darwin at saka ni Brother Luther, no. Ano pong sabi ng isang santo natin sa simbahan, no? Sinabi po ni Saint Francis, if you want to sanctify the other people, sanctify yourself first. So, yan lang po, Father. At sa kasamahan natin, no, na umuwi na, naiwan lang kami, hindi po kami nauwi. Ito na lang? Wala pa po kami, Father. Kasama natin sa Team Holy Rosary at sa aking magiting na guro, si Novem Imbarnasi. Gandang umaga at salamat. Okay, salamat, Insan, sa Archdiocese of Cebu po. At maraming salamat sa inyong walang humpay. Yan lang ang ating panawagan. Let there be peace on earth and let it begin with me. Shout out atong mga basher nga mga CFD. Shout out. Ilabi na ni Father Darwin. Father Darwin, murag matandog kay ko sa imuha nga mga komentaryo kay pirti yung kayo kahinay imong tingog. Pasensya na ka ni Pastor Luther kay ing-ani yun yung mga Pentecostal karang pinabundak ba? Form. Pero sa unity, doon ay gitudlo si Apostol Pablo, unity in diversity. We have differences, but we need to unite each other. So, Father Darwin, o sa tanang si FD din ha, labi na sa mga nag-comment nako, mga nag-reaction, nga mga usay murag ng daot, abi nila, katong video nako nga gipagawas, abi niyo nasuko ko, kalma lang, si Pastor Luther, wala masuko ninyo. Pasensya na pud mo, og sorry kung kamo murag lain ang inyong pananaw nako, pasensya na mo sa inyo nga mga nakita. Pero, sultihan ta mo nga mag-usa ta diha ni Kristo. Kanang ubang mga doktrina diha, doctrinal issues, that's minor. Yan ang maganda ng Pastor Luther. At yan lang panawagan natin. Araw-araw babaguhin natin yung sarili natin. Ang unang magbago si Father Darwin. Ang unang magbago ay tayo talaga nanawagan. Amen? So, yan ang maganda na simula. Before election, ako ang simula. Hindi sila. Ako ang simula. Tayo ang magsimula, kapatid. So, fight Team Maria at CFD with a humble heart. The Lord be with you. Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility.